Mga kaibigan, sagutin po natin ang inyong mga tanong about sa Loyalty Card Plus. Ang unang tanong natin, how much po ang bayad ng Loyalty Card Plus? Then, need po ba ng photocopy ng valid IDs? Thank you po. Kailangan ng valid IDs, kailangan dalhin nyo po yon. Kung may passport kayo, sufficiente na po yon. Kung hindi naman, magdala kayo at least 2 valid ID para hindi po masayang ang inyong pagpunta sa Pag-ibig. Magkano po ang Loyalty Card Plus? Hindi ko na matandaan, pero I think less than 500 pesos po ang babayaran po ninyo sa inyong Loyalty Card Plus. Magdala po kayo ng cash para hindi po masayang yung oras niyo paraot parito. Kasi sa sobrang haba ng pila ninyo, pagkatapos pagdating doon, sasabihin, Sir, pabaryahan nyo muna, and then lalabas ka na naman, tapos babalik ka na naman, di po ba? So, dapat ay meron po kayong barya. Now, may isang nagtanong kung pwede daw bang kumuha ng Loyalty Card Plus doon mismo sa AUB, Asia United Bank, o di kaya sa Union Bank at hindi na pupunta sa Pag-ibig. Meron daw po kasing nagva-vlog na nakuha daw po nila yung Loyalty Card Plus nila dun mismo sa branch. Ngayon, hindi ko po ma-verify yan sapagkat ang banggit po sa amin ng Pag-ibig, wala po silang memorandum na diretso sa bangko makakuha ng Loyalty Card Plus. Ibig sabihin po ay sa ngayon hindi po official na pwede kayong kumuha doon. Bakit po? Ito po ang mga dahilan. Sapagkat kailangang i-verify ng Pag-ibig yung inyong personal information doon sa Loyalty Card Plus na i-issue ng bangko. Gaya ng nabanggit namin sa aming previous videos, may representative po ang bangko na nandun sa Pag-ibig mismo. Yung inyong application ay i-verify po yun, yung information na nilalagay po ninyo doon. Pangalan, MID, ibig sabihin Membership Identification Number, at yun po ay ililink po nila dun sa inyong Loyalty Card Plus na i-issue po nila. Ganito po yung Loyalty Card Plus nyo. Ito ay ATM. Nandyan po yung pangalan ninyo, and then nandyan din sa Loyalty Card Plus ninyo yung MID or Membership Identification. At yung pirma po ninyo na kukunin po nila, nandyan din po ang inyong pirma at may barcode po yan. Now, sa likod ng inyong Loyalty Card Plus, nandun po ang 16-digit na card number at nandun din po yung account number sa likod at may CVV po yan kasi ATM nga po siya. Okay? Nandun naman po yun sa likod. Kaya ulitin namin, pwede bang kumuha ng Loyalty Card Plus dun mismo sa bangko? Hindi po official yon. Kung makapag-issue po sila ng Loyalty Card Plus, well and good. Pero sa ngayon po, wala pong official memorandum ang Pag-ibig na pwede pong kumuha diretso sa AUB o di kaya sa Union Bank. Paano po kung ma-expired na yung inyong Loyalty Card Plus? Ano po ang gagawin? Ang gagawin po ninyo ay pupunta lang po kayo dun mismo sa bangko. Kasi di ba nabanggit po namin nung nakaraang video na yung Loyalty Card Plus may dalawang component. Yung bangko na nagme-maintain ng card po ninyo at ang Pag-ibig po ay isang component po yun kung saan bini-verify lang po na dapat mag-match yung information ninyo na nandun sa inyong bangko. Kasi hindi pwede na baka iba yung pangalan, no? Iba ang information, personal information na nandun sa Loyalty Card Plus. Dun sa Pag-ibig, hindi po papasok yung mga disbursement ng Pag-ibig dun sa Loyalty Card Plus po ninyo kung mali ang inyong information. Kaya dapat yung information nito at saka yung information dun sa bangko mo ay dapat pareho. Paano kung mag-expire na ang inyong Loyalty Card Plus? Punta lang kayo, hindi sa Pag-ibig na. Punta na kayo sa inyong issuing bank. May information na kasi kayo sa Union Bank. Kaya wala nang verification na gagawin pa ang Union Bank. Doon kayo kukuha ng panibago po ninyong Loyalty Card Plus. Another thing mga kaibigan na nabanggit namin sa video namin nung nakaraan is dapat yung Loyalty Card Plus niyo ay nakalink po ito doon sa inyong internet banking. Huwag po kayong pumayag na hindi po ito malink sa inyong internet banking. Nung nabanggit namin sa aming nakaraang video, kapag Union Bank, dapat mag-download na kayo ng Union Bank application and then activate po ninyo itong card na to doon sa inyong Union Bank application sa inyong cellphone. Ang aking karanasan ay hindi ko po siya na-link kasi may mga information po na kailangan i-verify ang bangko. Kaya punta kayo sa pinakamalapit na branch. Dalhin niyo yung passport niyo, dalhin po ninyo yung Loyalty Card Plus ninyo, and ang unang-una na dapat ay nakaset up yung PIN. Kasi ito ay gagamitin niyo sa ATM kung kukunin niyo, withdrawin niyo sa ATM. Halimbawa, ang pera. Dapat alam niyo yung PIN nito. One-time PIN, handphone, yung mobile number ninyo, dapat nakaset up yon, isi-set up ng bangko yon. Yung PIN ninyo, yung 4-digit PIN para sa pag-withdraw sa ATM.
And then yung pangatlo po, yung email address. Importante po yun. Yun po yung hahanapin ng bangko. Lahat yun. Pag nakaset up na, peace of mind na kayo at subukan po ninyo na transferan ninyo through internet banking, transferan po ninyo itong Union Bank ninyo na Loyalty Card Plus or di kaya AUB na Loyalty Card Plus. Subukan nyo yung transferan ng pera. Kung may pumasok, ibig sabihin active na ito. Wala na kayong problema. Aalis kayo ng bansa. Peace of mind. Ika nga. Gusto kong iiwan yung Union Bank ko na Loyalty Card Plus tapos ibibigay ko sa aking kamag-anak o di kaya asawa, magulang, kapatid, kung sino man na pagtitiwalaan ninyo. Nasa sa inyo po yun, ha? Risky, pero nasa sa inyo po yun. Total, may internet banking na kayo. Hindi nyo na kailangang iiwan ito, mga kaibigan. Para sa akin, hindi nyo na kailangang iiwan. Katulad nito, hindi ko ito iniwan sa aking asawa. Ibig sabihin, dala-dala ko yung aking Loyalty Card Plus. Sir, paano yun kung gusto kong withdrawin? Ang gagawin nyo, i-transferan nyo through internet banking. So, nandun ang pera sa Union Bank ninyo, i-transfer ninyo dun sa kung sino man ang inyong recipient. Sir, magkano ang limit? Huwag kayong mag-alala sa limit. Malaki po ang limit, mga kaibigan. Ang peso net limit ng transfer, okay, sa Union Bank na Loyalty Card Plus is hanggang 10 million pesos. So, huwag kayong mag-alala. Masiset up nyo po yun din doon sa inyong internet banking. Nandun lahat sa internet banking kung magkano po ang inyong i-transfer, magkano ang maximum na pwedeng matransfer. May isa pang tanong, automatic daw ba na papasok dito sa Loyalty Card Plus yung kanilang annual dividends? Yung dividends kasi pwedeng hindi mo kukunin annually, magko-compound yun, lalaki ng lalaki. Yung iba naman, kinukuha nila every year. I-set up nyo po sa Pag-ibig. Kailangang i-verify nyo po sa Pag-ibig, ha? Verify nyo sa Pag-ibig kung diretso ba sa inyong Loyalty Card Plus yung disbursement ng inyong annual dividends payout. Isa pang tanong ay, pwede bang ma-avail yung Loyalty Card Plus kahit malayo pa yung maturity ng inyong MP2? Yes. Pwede po. Ibig sabihin, hindi kailangan na mag-mature bago ka makakuha ng Loyalty Card Plus. No. Loyalty Card Plus is available sa lahat ng Pag-ibig members. Sa lahat po ng Pag-ibig members, may MP2 ka man o wala. Pag Pag-ibig member ka, pwede kang kumuha ng Loyalty Card Plus. May validity ba yung Loyalty Card Plus? Yes, meron po. Meron pong validity ang Loyalty Card Plus. Hindi hawak ng Pag-ibig yun. Hawak ng bangko yun. Kasi di ba yung mga card, nag-expire po yun, mga kaibigan. Nalala nyo yung inyong, tignan nyo yung mga debit cards ninyo. Hindi yan forever. Walang forever. Meron yung valid until. Yung tulad sa akin, itong BPI debit card ko, valid until 2026. 0226. Ibig sabihin, February 2026, wala na siya. Ito naman sa Pag-ibig, Loyalty Card Plus, tignan nyo sa likod, may validity din po yan. Ibig sabihin, hindi nyo magagamit yung card at a certain period of time. Kailangan ninyong palitan na. Saan papalitan? Hindi sa Pag-ibig. Dun sa bangko mismo. Okay? Ito, another tanong ay, paano sir, wala akong Loyalty Card Plus, hindi ako makakauwi kasi nasa labas ako ng bansa. Ang sabi namin, doon sa option na Loyalty Card Plus or Cheque, hindi ninyo i-check yung Loyalty Card Plus. Ang i-check po ninyo yung, sir, na-release na. Nandito nga ako sa labas ng bansa. Nandun daw sa Imus, Cavite. Kukunin ang cheque. Anong gagawin ko, sir? Hindi ako makakauwi. Huwag kayong mag-alala. Ganito, kung ipapakuha ninyo sa mga kaibigan, kamag-anak o sino mang relatives po ninyo, gawa kayo ng authorization. At dahil nasa labas kayo ng bansa, ang authorization po ninyo is SPA, Special Power of Attorney. Punta kayo sa embassy, gagawa kayo ng SPA dun sa inyong authorized representative na siya ang kukuha sa inyong cheque. Ngayon, sir, nakuha na yung cheque. Anong gagawin? Paano ma-encash? Hindi niya pwedeng ma-encash kasi hindi naman nakapangalan sa kanya yon. Ang gagawin po niya, i-deposit niya dun sa inyong bank account. Nabanggit na rin po namin yan. So, di ba meron kang bank account? Metrobank, o di kaya ay BPI, no? Or China Bank. Punta siya dun, i-deposit niya yon sa iyong account. Sana nasagot namin yung mga katanungan. Kung meron pa kayong mga tanong, post lang po sa comment section below. Hanggang sa susunod, salamat ng marami. Bye!